Hello guys, welcome sa RJ's Farm. So mag-update tayo sa mga ubas. Ang itatapik natin ngayon yung bakit hindi advisable pabungayin ang mga ubas pag tag-ulan. Pag wala silang greenhouse. Pag may greenhouse, all throughout yan pwede. Pero yung mga pag ganitong open area siya, so hindi siya advisable pabungayin pag tag-ulan. Number 1, pag tag-ulan, madali silang kapitan na sakit. Ang mga sakit niyan, unang-una yung mga lipras, yan, ito, anthracnose, yan, mga anthracnose na natutunaw sila. And then yung mga nagbabatik-batik, yan, may mga lipras, tapos pinakamalala dyan yung anthracnose na ano sila, ayan, yung mga katawan nila parang binubulutong or nasisira. So pag ganito, kailangan mo mag-spray. Pag spray tapos uulan, so spray na naman. So hindi mo talaga sila ma-maintain ng maayos. Magastos sa sa maintenance. So yung iba talagang pagdating ng tag-ulan, hindi nila talaga pinapabunga. Pero itong sa atin, mga namunga lang to, namulaklak, kasi nga nung pinagtitrim natin sila, ayan o, nagbunga sila, nagbulaklak. Tapos yung number 1 din yon, pag yung mga flowers nila pag nagbo-bloom na tapos nag-ulan, ayan, hindi sila magtutuloy. Ayan, nangitim na sila, oh, ayan, hindi na mabubuo to, malalaglag na lang, ayan, nalalaglag na lang. So hindi rin sulit ang pagpapabunga. Ayan, tapos pag may mga nabuo naman or may mga hindi talaga nabuo, ayan, no. Ito yan, may may anthracnose, tapos natunaw pa yung mga bulaklak niya, so hindi na mamumunga yan. Yan ang disadvantage pag nagpapabunga tayo ng ubas sa tag-ulan. Yan. Kagaya ng mga to, ayan, itong mga ito Brazilian. Ayan. So nung nagbubunga siya, nagbo-bloom, ayan, umulan, ayan, siya, nabasa. So may mga konti pang matitira diyan, yung iba mabubulok. Kagaya nito, ayan, nabulok sila, ayan, oh, nabulok. Ay, nalalaglag na, oh. Konti na lang yung nag-survive na mga kumapit na bunga. So yun yung natin, disadvantage. Tapos ayan to, yung flower niya, hindi pa siya nagbo-bloom, nangitim na, ibig sabihin naapektuhan na siya ng ulan. Yan. And then kung kagaya nito, medyo mga nakasurvive sila, pero once na naulanan sila, nabunga sila, ayun, magbabatik na sila, magkakaroon sila ng downy mildew, mga ganun. Ito, kagaya ng mga to, ayan, nagbabatik, pangit yung quality. Pero napansin namin itong mga ganito, once na nabasa ng tubig, binabad mo, nawawala. Pero hindi pa rin sila advisable. Yan, ito. Kalimitan sa mga Brazilian, yan, anthracnose. Yan, anthracnose. Tsaka yung isang napansin ko dito sa bagong mga variety natin dito, yung Yamabudo tsaka Einset. Yan. Itong Yamabudo hindi pa natin napapabunga tsaka Einset. Pero napansin ko yung mga dahon nila, hindi sila madaling kapitan na sakit, parang mga Baikonur. Ayan, ay parang mga katawba. Ayan siya, oh, hindi siya nagkakasakit. Para siyang katawba, pero hindi siya nagkakasakit, hindi siya kinakapitan na sakit. Saka itong Yamabudo, ay Einset yun to, Yamabudo. Ayan, oh, maganda yung niya, kahit nauulanan, wala naninira, hindi siya nagkakaroon ng fungus. So siya. And then yung pala, yung pag sa tag-ulan nga din, magastos. Kagaya nito, ito yung mga peyton. Ayan, na peyton, medyo nasunog sila, pero may mga nag-survive na konti. So sana mapatuloy natin to. Gagastusin na lang natin, magastos lang sa spray, sa insecticide, saka sa fungicide. Hindi kagaya nung iba, pag yung
Hindi mo naman talaga sila papabungayin ng tag-ulan. Ang ginagawa mo lang, trim ka lang muna para ma-maintain yung konting sanga nila. Para hindi bumigat yung balag natin. Yan. Ito ang walang kamatayang katawban natin. Ayan. Ayan, matatag talaga mga to. Matatagang tsaka sa ulan, and then makikinis. Ayan, no? Makikinis yung mga katawba talaga. Pero maasim. Pang wine grapes. Tsaka pala na grass cutter tayo, and then yung pinagputulan ng damo nilalagay natin sa mga puno ng mga ubas natin para maging fertilizer. So makakatipid tayo ng fertilizer niyan. Pagdating na lang ng pagkatapos mga bandang September, yan, pwede natin i-prune sila. Medyo kukunti na lang yung ulan. At saka i-condition na natin sila ng mga triple 14 pataba. Kasi pag ganito, laging basa yung mga ugat nila. Humihina yung mga ugat nila. So hindi siya pwedeng masyadong lagyan ng pataba. Yan. So yun lang ang mga disadvantage niya pag tag-ulan. Matrabaho, then magastos. So yung pag-uubas hindi rin basta-basta. Kasi ma-maintenance din sila.